si mga igsoon dito sa Missouri, tinipong bansa sa Amerika, gilang purnas, no? Sa kusog kayo ng buhawi ang maong dapit ug daghan sa atong mga igsoon na displace sila, no? Ang ilang mga balay na guba, ang mga tinambol dito na guba po. So ang gihimo sa branch office sa tinipong bansa, nag-organize dayon sila pinaagi sa disaster relief desk, no? Mga igsoon, mga voluntaryo sa mga sickbed nga dapit wala maapektahan niya itong buhawi. Karon diha ay mga voluntaryo i-assist na po sa disaster relief kung sa mga materialis ang pamaliton para sa mga naguba ang mga balay, no? Sa mga igsoon. O dihay usa ka igsoon nga 30 ka mga balay at 30 ka mga voluntaryo ang niadto sa iyang balay gitabangat hinlo ang lapok, no? Sa balay ng bisugod ilugyuhan nila ang mga naguba, ilugyuhan nila dayon nagsugod na sila pag-install o pag-unga structure sa mga balay na naguba. Karon doon ay babae sa silingan at bangya ito maong balay ang bidungol sa maong mga voluntaryo bingon sila kung sa man mga construction firm kaya gusto ko doon na akong ipaayo ang akong garage na naguba magilupat sa hangin. Ingon ang mga igsoon dili mga saksi ni ko pa kung mga voluntaryo may dinhi kaya gusto namong tabangan ang aming igsoon na naguba ang yan. Mihangyo ang mga babae wa ko'y mahimo ba pwede bang tabangan ko ninyo ani akong naguba ani ilupad nga kanang garayan. Pitanaw sa brother, kung inyo niya ako dili mo kayo ilisod trabaho ko kay wa man maguba ang structure pero ipalit na sa hangin pwede rin ipalit, no? So gitawag sa brother ang iyang mga kapag tayo kahit pa sila miadto sila sa balay at tumawang babae, no? Di nila kailangan mihangyo lang tumawang babae dayon una nila kayo so nabalik, no? Sa original niya og langwasan na hupayan ng babae sa iya karong pagpati na katong guba kayo ang iyang garage, no? Dayon nakahilak siya sa gihimo sa mga igsoon sa iyahan sa pagtabang nga naman matod niya sa mga igsoon ingon niya ihangyo na ako akong simbahan nga unta tabangan ko nila ang akong kalimtan pero ingon nila tulo pa daw sila kasimana usap man ni itagaan ako nila computation kung pila presyo ang presyo. Pero kamo, inyong ihimo sa ako, wala kayo mo magbabayad. So ang babae karong mibuhag akong kantidad, katong computation kung pila niya magasto ingon niya, gawa ni kalibog i-donate na lang ni sa inyong kapunungan aron matapang pa ni sa uban ninyong ginagawa. Unsay punto. Tinuod yung gini siyang istorya, no? Kaya inaali sa latest na video, aling week, no? Sa media playlist na to, no? Kung si Brother Stephen Lett, no? Nag-highlight niya na atong mga donation, nakatabang yun sa tabang sa may suon na napiktahan sa kanila. Dili ka ang bayhanan na nakahuna-huna, na nakahilak siya. Ngayon kung yung simbahan, wala mo dahil mo tabang. Ngayon kayo mahinong mga saksi, hindi niya bukos kayo na mo maging nagpakita, di basta-basta ang pagkabutan, no? Para na mapasiguli ang iyang sitwasyon, no? Kaning sitwasyon sa wala pa siya makita. Uy, no? Kung siya ipakita nila nga kasinatian, so, naagyoy, tinuod Kristohanong kongregasyon nga mailhan ako. Taliwala sa daghang mga nag-angkon ng mga Kristohan. Kung unsa ang usa ka ilhanan, mga isuon, itong basahon atong Bible, no? Pakiukap sa inyong mga Biblia dyan sa Juan, Kapitulo 13, versikulo 34 o 35. 34 o 35 sa Juan, na ano mo? Hatagan mo na akong pag-usugo, nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo. Kamo usab maghigugmaay. Kung kamo dunay gugma sa usag-usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tingnan. So, brief background lang. Kano sa mga isulti ni Jesus? Sa gabi, una siya mamatay, no? So, Nisan 14, 33 kung panahon, kamuban niya ang iyahagon si kapatinuman ng mga apostoles, concern kay si Jesus. Kaya inikamatay niya, di malungkot siya na mga nagigis na kung piliya siya. Sa ito ni Jesus, tagaan na mong bagong suko. Kung sa may nakapapakuha ng sukuan, kabalo naman sila sa bugma. Sa misis ng balawag pala, gugma sa Diyos, gugma sa silingan, di-highlight naman ang mga suko. Pero matikdihan, yung Jesus sa 34,
Hatagan ta mo bagong sugo nga kamo maghigugmaay sama sa akong paghigugma kaniya. Bagko di ay sa diwa nga atog yung ipas pattern, no? Sumbanan sa gugma katong yung bigay mo ni Jesus. Kung pagkaugma bayaan itong gabiuna, mo na itong panahon ay hatag na niyan ang kinabuhi. Tinunghalan ka. Bayad no alang sa iyang mga iyalan. Ugali dili lang itong 11, no? O katong mga disipulo nga nahimo pang mga magtutuko sa unahin kundi apil pa tayo ng modernong panahon nga nakanila kang hihuba o kang Jesus, nakadawat po ta sa pribilehiyo nga mahimong bahin, no? Ano yung Kristohan kongregasyon na makapakita po. So lapad di ay, no? Ang panlantaw ni Jesus niya nung ihatag niya yung pagpuso. Kung sa epekto, mga igsuon, matod sa 35, kung kamo dunay gugma sa usag-usa, ang tanan makaila, nga kamo akong mga ito. Usa ang mga maninihi, maka-identify yun sila. Sa kadaghan-daghan nga nag-angkong mga Kristohanon o i-attach nila ang ngalan ni Kristo sa ilang grupo, wala ilahin yun na makalupig, no? Sa mga saksi ni Jehovah na nagsakitan tinuod ng gugma, sama sa dibuhat ni Jesus. Kay gugma man, no? Kakanang anda mo sakripisyo, anda mo hatag sa iyang karon, asa man katang makita o tinuod nga gugma. Atong i-post ang atong unang bulagway, no? Kunya, ato pong basahon ang Roma, Kapitulo 12, versikulo 10, no? Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Naano mo sa teksto ng Exon? Roma 12:10. Pag minahalay mo nga sa magsuon, manguna sa pagpasidungog sa usag-usag. Diha sa bulagway, diyon sa man pagpadapat sa mga isuon nato kining matang sa gugma nga matud pa diri sa bersikulo 10 sama gyud pa nagsuon. Kunya manguna sa pagpasidungog. Di ba kamatikod mo nga kanang mga black gina ng mga sister, tingali magkinala sila, no? Kaya mo sa bata-bata pa man, nakauban na yung inahan, pero wala sila ipagpigig sa rasa, no? Kaya ang usa nga ilahang itabangan kanang sister mura sa Isya, no? Makita ka mo sa iyang mata, no? Sa iyang complexion po siyang pangit, lahig sila kulor. Pero kining mag-ina, di tabang, ha? So kung saan tabang ang i-extend, ipalitan, no? Sa iyahang mga panginahangilan sa kanimalay, kaya tingali maglisod na yung lakaw ng sister ng elderly, no? Na nagani si Walker sa iyang pilit. Kaya tingali maglisod na yung siya pa Indo. Iandaman pag-yun ko katong ano, microwavable ng mga sudlanan, no? May Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, no? Kita niya, pagkaon niya, ako'y kira siguro niya yung initon. Kada adlaw para ma-address niya ang panginahanan. Samtang nag-inusara na itong mga elderly sister sa iyang kaya. So di ba nindot, no? Mapapalapatan sa gugma, no? Kung di pa man tagugay nagtuon ali sa atong bantayan ng Kore, kung saan na itong pakita na ito ang atong concern sa atong mga tigulang, kung sa atong mga isuon, kung nag-atiman ko sa ilang mga tigulang. Sa kalibutan, maka-expect man silang ipag-anak po na paagi sa pag-assist, pero bayaran mo na may mga caregiver, no? Bayaran mo ang ilang servisyo. Pero kita, out of love, no? Gugma, sama sa lingon ni Jesus, na anda mo tahan sa imong kinabuhi. Kaya pwede mang maapektahan yung comfort zone. Tingali doon na kayo mga kalimukan, doon na kayo mga other activities, pero di mo gigahinan ng panahon na, kaya gusto niyo mo itong tabanan na nangyayari. So di ba makapalipay, no? Mga igsoon? So ano siya tinatawag, sumalat sa Galatia 6:10 nga, kung doon na tayo kahigayunan, buhaton daw nato ang maayong nadto sa tanan. Pero ilabi na diyon sa atong mga igsoon sa pagtuo. So mo tayo extend sa mga brother, no? Katong panahon sa Buhawi sa Missouri, no? Ang tigulang, ang babae nga nag-angyo, dili nila kaila, dili ka religiyon. Pero kay may opportunity man sila makatabang na ng panahon na dahil. Ilan na yung ditabangan, no? Pero tuwa sila dito, primarily, kaya mutabang sila sa mga igsoon na to na nagubang ang ilang mga panahon. Kita ninyo, ang nindot na kapadapatan? Busa dili ba ni mo igsoon kini nga mga kasidatian, makita din nato. Kung kinsa gyud ang tinuod nga membro sa Kristohanong kongregasyon. Kadtong tinuod yun ng mga sumusunod ni Jesus. Sa laing pagkasulti, ilhanan sa matuod nga religion.
ginamitan sa ministeryo, kapatang ka, sa may igahanan sa matuon nga reliyon. Asa na ito Leksyon 18 sa mabuhi hangtod sa hangtod. Once I decide dito, tulo, no? Ang doktrina sa mga practitioners of true religion na gabi sa Bible. Muna, no? Ang mga magtutuman sa matuon nga relihiyon, sibot na magsangyaw sa ginarihan. Nga ikatulo, kininahagin sila gugma sa ilang kaliwanag. So, diri sa atong discussion, Lord, focus sa ating gugma. Karon, doon na pa ba tayo masayit nga mga concrete example ng ison? Yun sa gid ni padapat sa atong mga kaisunan, di ko kalibutan, din gugma, no? Matang sa gugma ng Isos nga mailhan yun ang akong tinuod ng mga susunod. Wala ito ta sa Rwanda. Back in 1994, no? 1994. Doon ay nahitabong genocide. Hinugdanay yun sa tribo, no? Hinugdanay sa tribo yun. Kaya naman, kiningtot si Uguto, doon na ninyo sila old-time conflict. Karon kay nahuktan naman sa mga Hutu ang gobyerno sa Rwanda. 1994. So, katong mga Tutsi, mga rebelde na lang sila. Ugaling lang, ang ilang presidente, hijack ang aeroplano o gimorder din siya, namatay din siya itong panahon na. Nakapasuko to sa tanang Hutu. Pagkahumag kamatay siya ng presidente, daw murag domino effect ba? Pinatyanay na yun, hinugdanay, tanang Tutsi makita. Kutun yung bilang. 100 days, 1 million ang nangamatay. Kaya una, no? Mo average na o napulong kalibo kada adlaw. O apektado ang atong mga isuod, wala na asa parehong tribo. O wala man ta magpakigbahin na kanampaan man ta, neutral man atong stand. Pero pag makita ka sa mga mamamatay, di mas gamay ko kung sa imong religion. Ratsadahon din nila tanang Tutsi, no? Ang mga Tutsi mo ba, lospod. Ratsadahon kung nila itong tanang Hutu ng ilang mga. So natay ka brother, as an example. Si Brother Charles, usa siya ka-Tutsi. Unya, natingala siya na sa pagsugod na sa pag-atake, mga silingan ramiya katong mga Hutu, no? Iya pa ganito ikatimbaya adlaw-adlaw, mayroon siya, good morning, magsugat sila sa dalan, kay mga amigo rato niya itong mga tao na yung mga silingan. Pero lain sa tribo. Pagsugod ng pinagsanay, wala na makailang itong mga tawanan. Siya na i-atake. Ang nakangilingig para ba, kaya ang mga armas ay gamit, bladed weapon, no? Mga sundang, mga kutsilyo, kanang bat, dito, baseball bat, ibang putanan ng lansang. Hanit ng mga lansang, yung mga ibunan. So palang duma, kung saka brutal, no? O mautoy himo nila ni Brother Charles, no? Halos mga silingan niya ng mga Hutu, ni-atake niya, o gibiyaan siyang hapit na yung mamatay diha sa kalsada. Nagkadugog na siya. O naghabol na din siya sa ilang gininawa. Karon, ingon tong mga nagkulata sa iyang na grupo katong gusto mo patay niya. Kalot na mo, ilubong na ning tawanan kay hapit na ning mamatay. Kunya katong gisugo pa kalot ni kuhang pala. Ingon to siya nga, nganong giapil man ni? Buutan man ning tawanan, saksi man ni Jehova. Nganong giapil man ni nga wala man nila yung buluhaton, magbisita man sa balay-balay kay mag-share sa iyang mensahe sa Biblia. Pero wag kita yung himo atong panahon na kay Rally, hinugdanay ang sa tribo. Ugaling lang, may kusog ang ulan. So wala katong mga mulubong unta, nangatras sila kay kusog ang ulan. So marag mo tayo nakasalbar ang Brother Charles. Yan, nakadungog si Brother Samuel, lain siya ka tribo, Hutu, no? Ngayon si Brother Samuel na nakaisuon dito nga ginkuan nasa kasada. Imalak yun na. O kauban niya sa iyang mga anak, dinala niya sa ilang balay. Si Brother Charles, no? Ila siyang gitabakan, gitambalan, no? Karon kay katong leader sa mga mob, no, nga niatake, nalubong wala. Wala malubong, nabiyaan kay ulan. Pakitaan na to, asa na to. Di balikan pa yun, kay gusto yun pat yun. Kunya kay di maging maayong panahon, pero nakitaan din nila, ato anas balay ni Brother Samuel. Si Samuel Boto, no? Kaya iwan ang leader. Ugma ha, iwason taning problemahan. Kung siya pasabot na ito, iwason taning problemahan, mapak yun din sila duha. O kay Hutu o Tutsi, bisan pag Hutu ka, basta di yan ikaw appeal sa kalihukan, kunya, mutabang ka sa mga Tutsi, mapak yun kung kanila. Pero mo na yung nakita sa dagan ng mga isuon nito. At itong panahon na sa Rwanda, 2,500 na ito
isuon. 400 ang nangamatay. No, pagka nililig, no? So 1 million nga biktima, 400 sa itong mga isuon po ang naapil. Kaya nga naman, masakpan na nila doon nga ang mga Tutsi taguan sa mga Hutu brothers na to. Usa na tugutan nga mahimong mabiktima itong mga isuon. Pero nakanindot lang ato, naamag dito sila sa panuntungan ni Jehovah. Ito sila yung nabugos nga nawalan mo mga kinabuhi kaya naamanaw sa memory ni Jehovah. So balik na ni Brother Charles. Hindi na si Samuel. Kung ano lang, sipat na lang. Pasagdi na lang ulit. Kaya balikan ng dito itong mga tawanan. So di palakaw na ni Brother Samuel o bamibro sa abanay, siya na rin natin. Ingon niya, bisa kung saan ko ni mukhang iyo. Di tayo kabiyan. Kung asa ka mamatay, dito ko mamatay. Tanawa, mo na ingon sa Hutu, mga brother at itong Tutsi. No? Kung asa ka mamatay, dito ko mamatay. Sa ato, dala sila paabutan ugma. Pero maka-expect ka na nagtampot dito, maong mga isuot ka nila. Pag kabunta, dihay buto-buto, nganita po. Nakasugat na itong balik na utak ng mga mupatay sa ilahan, nakasugat po lang yung grupo. Kung sila ang nagumiyay, no? Kung nangamatay silang tanan, tubusan na si Brother Charles o si Brother Samuel. 25 years later, na-release ni Soong Charles, no, o ni Samuel, ang ilahang experience, may labot sa Hutu o Tutsi nga genocide sa Rwanda. Tanto 1994. Way back 1994, 2,500 publishers, pero karon doon na 39,000 ka mga magpamantala sa Rwanda. Doon na ganyan sila 100,000 na na-imbitar sa niyating. So, ipanalangin na ni Jehovah ang buluhaton dito atong mga napita. Kay human atong genocide, daghang mga tao mo na nakauna-una. Anong kamuraman yun na grupo? Ang wala mo apil-apil aning pagkinatyanay. Kung andang pagaling umutahan sa inyong kinabuhi, para sa inyong mga iso. Busa na interest sila. No, nanginahamilan sila sa espiritual ng mga pagkupay. Kung daghan kanila ang nahimong mga. Ang mga saksi ni Jehovah na nagpakita tinuod nga ilhanan sa bugma, sama sa libuhat ni Jesus, no? Kaya kato ano nito, anda magimutahan sa iyang kinabuhi. Wala po pagpasabot mga isuon nga perfect. Dili ta maghuna-huna na higpit, no? Kusa sa next image na to, atong palihog i-post. Diha sa bulagway, yung sa mga inyong namatikan. Tingali, makamatikod ka nga doon nagyoy makita ko nga dili pag sinabtanay, no? Kaya lagi, dili malipit. Pwede ka gamito na to ang pagkalilipit sa usa nga. Hindi na lang yun sinabtanay o tingali ng rason sa kapandulan. Okay, no? Kaya asa naman ang tatak sa lupa na lingon ni Jesus kung dili ta mapinasaylo. Kung sa tanawa sa sunod ng imani, nga naghalog silang duha. Kung sa dito doon ang image para na to. Kanang-andang dahil ang magmasin po doon. Andang tanuhatag konsiderasyon, magmapinasaylo ang tato. Para sa tinuod nga kalinaw o kahusay sa Kristohanong kongregasyon. Si Apostol Pablo Bernabé, mga haligis kongregasyon at unang siglo. Diba na-record na lalis din silang grabe ni Bernabé, no? Ang ilan din itong tumong ato, duawon itong mga kongregasyon para palipunan. Galing lang si Bernabé, gusto niyang dalawang si Juan Marcos. Tingnan ni Pablo, ay nalagay ng dala, kay bibiyaan tanan sa Pampilya, itong miagi na itong pagbansayan ng bataan. Hindi na kasalitan. Tingnan ni Bernabé siguro, ako na din na ito chance. Ikaw, kung gusto ka, matagaan ka ng chance, ikaw na rin mo bansayan. Sa nabulag sila, no? Sumalat sa record sa buhat, 15:36 to 41. Si Bernabé, dala niya si Juan Marcos, at to sila sa lugar, si Pablo po si Silas, ikas lugar po. Naglaan na sila lugar. So, sa atong makatunan aning mga isoon. Si Lucas ang magsusulat sa buhat. Pwede kang umon sa Pablo nga, Brad, pagsulat mo ng record, ayun na, iumit na lang na, kay magmaulaw, matana, nagbalaan ka sa mubasa ano yung record niya, naglalis siya yung Bernabé. Ayun po si Lucas, mo, kita i-dicta, sa walang espiritu, wala tayo nyo. Pinahanda din na itong record. Aron nga, ang mga mubasa ano na, yung makatunan. Nga si Jehovah, nagkandit na dili perfectong mga elder sa paglumalas kongregasyon, pero wala na nagpasabot na dili sa kasaligan. Ano man, kaysa unahin, si Pablo at si Bernabé, nagkauli man, no? Sila na yung relasyon. O pinabangay sila, araw na makaliko ng mga kongregasyon at tumawag. Sa sama karon mo po, no? Nagalit po si Jehovah
o dili intit nga mga individual para palipunon ang atong kagsatag sa kamang kongregasyon. Sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 13 mga igsoon, atong mabasa, no? Padayon sa pagpahilog sa usag-usa o pinasingkasing nga magpinasayo ay kunang usa dunay reklamo batok sa langit. Sama nga si Jehova pinasingkasing nga nagpasaylo ka ninyo, kinahanglan sa buhaton ninyo man. Unsay punto? Kung dili din kakagbalong pasaylo, nanon sa dalapod kaya atong standing, no? Sa kaya atong pagbaraw kami ko pa. Kung dili kakagbalong mong pailog, kung dili kakagbalong mong konsiderar. Kung magkambing ka kung na yung paygot, kung himuon na ito kung na yung issue na lain mo na sa una, ay yunanin mo na yung talent. Yunanin yung pinaiyan, yunanin na siyang istorya. Niya na ba kung hindi mo siyang istorya niya makikisitil, iyan ako, uting kayo itong mga nari, no? So kung di ka kadiraan na ang sitwasyon mo iso, no? Di ka mapiktahan na itong relasyon ng Diyos. Ako, hindi mo sa record, no? Padayon sa pagpailo, na pinasangkasing magpinasalo ay, kung doon ay reklamo ba ito sa akin, kaya lagi, si Jehova, kinasingkasing nga nagpasaylo ninyo. So, pinahanglan, buhaton sa ninyo. Ako naging nga sa teksto. Kung saan natin tayo ka ng kusganong rason, mga iso, no? Nga nung ating yung tatak, no? Tining identifying mark of true Christianity, no? Kristohan ng kongregasyon ng mga mga gugma. Angay yung inatong panayong sumaron, upat ang pagkamapinasay. Kaya lisod man tang makaigugma, lisod man tang makahatag ka ng mga maka-extend bitaw kung siya paminahanglan sa uban, kung di ka mapinasayon, labi na sa mga nahimo nga mga pagkain. Kumusta? Kung kita po ang atong mga igsoon, nalibalot nga sila po yung dunay reklamo na to. Kung sa may mahimuan po, kaya ang punta mga ipasilo, di punta maglangan-langan, no? Kahinom daw nga itong original song na ito nga pananghigala ay mahutan. O makita ninyo ito ka video original song nga wag gid mahilo na kung duha ka brother nga nagka-bingkil sila. Murag nagkalalis kung sila sama ni Pablo ug ni Bernadette. Ya kailangan ko sila yung mga nagkong responsibility sa circuit, no? Naabot naman ang circuit assembly, dito na sila volunteer na sila ang usa sa cleaning, ang usa sa audio-video. Nya mag-abot sila dito sa assembly hall, mura lang, wala, no? Kanang digma lang. So nakauna na sila. Naghagok ta diri para sa organisasyon. Pero matawag pa kami yung ba niya itong pagkagod. Nga na may wala yung pagsinagtanan, no? Wala kayong mayong relasyon sa naligsod. Asa man ang tatak mo ni Jesus, no? Ang ilhanan sa matuod Kristohan ng kongregasyon mo. So sa nagtukmod to nga magpinasay ko. Kumusta? Kung sa mga okasyon nga lisod yun, di mo ko mo, no? Sa inyong bahid. Di mo ang garbo o pugong din mo. Yung sa akong outline, ang iyo ang Diyos na natagan ka pala ang Espiritu na makatabang nimo nga makikait, magpailog, magpakitag ka mo, o magpakitag. Dahil kayo, hindi mo sa Galacia, no? 5:22, mga bunga sa pala ang Espiritu. Karon atong padayon ng pagbasa ang lingon sa Colosas 3:14, no? Ganina 13 man to. Sa 14 na po, Colosas 3:14. Kung papaliyon yung mga Bible, mga isuon, yan ang mga record, no? Sa versikulo 14. Apan gawas ni ining tanan, isulob ang gugma, kahit hindi ang hingpit na bugko sa panagibos. Sa unsang paagi, mahuptan nato ang panagibos sa atong organisasyon. Bisan aning nagkalay-lain ang atong rasa, kolor, tilulungan, background, no? Kagitan. Unsa may makapaposible nga ma-maintain ang bilang panagibos. Yung sa record, yung sa teksto, isulob ang gugma. Kung nakatanaw mo sa atong latest update, 2026, no? I-highlight ni Brother Cook tong last 3 special conventions, no? Sa Indonesia, dito sa Togo, o sa New Zealand. Ato ni Brother Cook, aning out of tinutulog ang mga special convention. Ang tanang mga administrative staff yun nga sa mga facility ng ilang kailangan. Isa ra gyud komento. Pagkabubutan gyud sa mga saksi. Pagkahindot, pagka-organisado, pagka-matinagdanon. Mingon pa ganyan mo sa administrator sa facility, tungkol sa inyong ipakita na hindi gyud dito nga pagkabubutan. Gamay na lang gyud ulang. Musulod na ko sa inyong organisasyon. At yung una, no? So, balik na sa inyong nesos, ang mga maliliit, pagkaingon gyud sila, oo gyud dito.
O, yun yung mga practitioners of true religion, tingnan naman, ipakita ko nila ang gugma pa nila. So, recap tayo soon. Kung saan nindot yung mga butang atong nakatunan aningan, patipulong na to. Naan kayo daghang mga ilanan no, sa matuod nga religiyon, no? Pag-alit sa pulong sa Diyos, yun nga, basihan sa atong doktrina, pagsangyaw, mga masibuto. Pero ang ingon niya sa Juan 13:34-35, gugma, no? Ang ilhanan sa tinuod Kristohanong kongregasyon. Niya, wala ilaing organisasyon sa ibang kalibutan ang nagpakita ng inyong mga ginagawa. Ang mga saksi lang ninyo. O nakapak-up ang daghang mga kasinatihan nga na, mga eksperyensya. At tulad ka sa leksyon 20 sa atong mabuhay kahantod-hantod. Na dito yung video sa Nepal, last 2015 ito po, no? Ang Nepal is elevated man na nasod, kaya naman sa Mount Everest. Tunay linog 7.8 magnitude, no? Daghan nga kung mga isuon nga nawalan sa mga kanila. Pero within 24 hours lang, no? Na-organisar na yun sa sosyedad ang tabang para na maupaya ng ating Kristo. Timaan na wala din organisasyon sa ibang kalibutan. Ang ingon anak kapaspas o ingon anak kadali, muhatag ang assistance tungkol sa atong gugma, no? Gugma ang kahinawa sa Kristo. So, kung sa kaya itong nakatunan, hindi nga pagpulong. Nakatunan nato, mag-isa ng mga saksi nagpakita ng pero hindi ito magkahong, nahintis na. Okay, sa unang siglo, Pablo Bernabé nag-alis. Sa atong panahon po, pwede ko tang maka-create ang mga dili pagsinagdanay, no? Okay, dili, daghan na tao, yan, hindi ito pare-pare personalidad. Pero ang gugma ng Ingon ni Jesus, na handa mo pa sa iyo. Handa mo sakripisyo, handa makikuli, handa makikiusa. Kaya naman, gusto na itong yun nga, na pasayo ang tanin mo ba nga tinasingkasi mo, na kita extend ko tayo pasayo, no? O pagkamasinabuton sa atong mga Kristo. So, nindot, no? Ang mga butang atong nakatuna, no? Hindi nga, kapitulo. Ang katapusang teksto na atong basahon, dirita sa unang Juan, kapitulo 3:23. Kung sa ay ang mga kaayuhan, kung mga panalangin na pwede na itong mapanhimuslan, kung magpakita din sa luma, no? Actually, ang 3:23, mo yung teksto nga ibutang sa outline, pero atong basahon ang konteksto, no? Sugod na sa 19. 3:19, unang Juan 3:19. Pinaagin ini atong mahibaluan nga naan nato ang kamatuoran at pasaligan nato ang atong kasing-kasing nga gihigugma sa Dios. Dihambog man ta sa atong kasing-kasing tungod kay ang Dios mas labaw sa atong kasing-kasing ug nahibalo sa tanan lupa. 21. Mga minahal, kung dili tahok man sa atong kasing-kasing, doon na tayo kagawasan sa pagpapigsulti sa Diyos. Kung bisa kung siya atong pangayoon, madawat na ito ikan kaniya, kay atong ginatuman ang iyang mga suko. O ginabuhat kung nun siya yung makapalupay. Ano pa na dako kay kanalangin, no? May isa ano? Sa 23. Sa pagkatinuod, kini ang iyang suko. Nga kita mo to, sa ngalan sa iyang anak na si Kristo, kung higugmao na mo sa kusa, sumala sa iyang isugod ka na. Lugang pa, kadtong nagtuman sa iyang mga sugo, magpabiling na ibo sa kaniya, kung siya na ibo sa niya. Kung pinaagi sa Espiritu na iyang dihatag ka na to, kita na ibalo nga siya pabiling na ibo sa kaniya. Unsa ang mga pinatagpang panalangin na ipakita ni Kristo ha? Kung palayon kang mag-practice yun, no? Sa tinuod nga ilhanan sa matuwal ng Kristiyanidad, no? Kalipay, katagbawa, no? Bisan pagkakuyog tanining, kung ano yun, bisan kayo nga mga panahon, sa katapusang bahin, sa katapusang mga adlaw. Pero makasinatig kag kalipay, makasinatig kag katagbawa, no? Yung dire, suod nga relasyon sa atong amahang si Jehova ug sa iyang bugtong anak ni Jesus. Ikantanan mo isuon para yung bidasig nga atong ning mapahimuslan. Kung wala ka kang Jehova, musunod ka sa sugo ni Jesus na magpakita tinuod ko. Salamat po, mga